the shifting of great powers in One Piece. Before, there are 3 great powers in One Piece. Ito yung the Marines, which is Kaigun, the 4 Emperors, which is Yonko, at ang 7 Warlords of the Sea, which is Chichibukai. Ang 3 great powers ay ang greatest military power sa mundo ng One Piece. At ang balanse nilang tatlo ang nag-maintain ng kapayapaan sa mundo nila. First mention ito ni Yosaku sa chapter 69 ng manga at episode 31 naman sa anime. Alam naman natin na Marines ang humuhuli at tumutugis sa mga pirata at masamang loob kagaya ng mukhang yan. Tandaan nyo na may bounty pa yung hinayupak na yan. So, sila ang the good guys sa mundo ng One Piece. いいんだいいんだそうだそうだいいんだいいんだ普通海兵が味方で俺たちの方が悪者だよな笑ってる場合かよ Dahil sa lakas ng 4 Emperors, once na gumalaw sila, hindi ito kakayanin ng buong Marines. Kaya nag-usap si Shanks at Whitebeard at nag-alyansa si Big Mom at Kaido, tarantang-taranta ang buong Marines. Kaya dito na mapasok ang third party military power, the 7 Warlords of the Sea. In short, sila yung mga pirata na may certain skills at military might para ipantapat sa mga emperors. Yun lang yun. Frozen bounties and pardoned crimes. Yan ang inihain ng Marine para maging lapdog sila ng world government. Para if ever man na magkaroon ulit ng Summit War 2.0, meron silang maide-deploy na backup para sa mga halimaw na to. Ito yung alam natin noon. Bago mag-time skip, ang Marines ay binubuo ng Fleet Admiral, which is si Sengoku. Admirals na sila Akainu, Borsalino, at Aokiji. Ayan, tinama ko na yung pag-pronounce ko ha. Vice Admirals na sila Garp at Churu, etc. At mga Rear Admirals. Sa 4 Emperors naman, si Shanks, Whitebeard, Big Mom, at Kaido. At ang huli, mga warlords, Mihawk, Crocodile, Puma, Doflamingo, Moria, Boa, at Jinbei. Pero after ng time skip, nagkaroon ito ng changes. Sa Marines, si Sengoku ay nag-retire na sa pagiging Fleet Admiral at naging Inspector General na lang. Napalitan naman siya ni Akainu after nilang maglaban ni Aokiji sa Pang-Hazard para sa Fleet Admiral position. At dahil napalo si Aokiji sa laban nila ni Akainu, umalis siya ng Marines kasi ayaw niyang ma-under kay Akainu. Pero in the first place, mas pabor ang world government kay Akainu dahil mas makokontrol nila ang magma kaysa sa yelo. Si Borsalino naman, sobrang chill lang sa position niya, nothing changes. Dahil 2 tao ang need para makumpleto ang admiral position, dito na pumasok sina Fujitora at Ryokugyu. Hindi na sila yung iconic trio of legendary birds na joke noon. Eto na sila ngayon, Light, Gravity, at Forest. Fun fact nga pala, si Fujitora lang ang bukod tanging Paramecia type na Devil Fruit dahil ang the rest puro Logia. Pero syempre, hindi naman siya magpapatalo sa skills. The New Emperors. Dahil sa pagkamatay ni Whitebeard sa kamay ni David Teach, Blackbeard sa Marineford War, nagkaroon ng isang spot. Ang pangit naman painggan kung 3 Emperors lang, di ba? Sa loob ng 2 taon, habang nagpapalakas sila Luffy, sobrang bilis ng paglakas ng crew ni Teach gamit ang ninakaw niyang Gura Gura Nomi, which is di natin alam kung paano niya nga ba talaga nakuha. Kinalaunan, tinawag na siyang one of the 4 Emperors at pinalitan niya si Edward. Ay mali. Yun. Perfection. Binanggit ito ni Jinbei kina Luffy habang nagpifiesta sila sa Ryugu Palace. Chapter 650 ng manga at episode 570 naman ng anime. Chapter 1053 ng manga at episode 1080 ng anime naman na kumpleto ang new set of Emperors. Nadagdag si Luffy at Buggy after Mad-Deads si Linlin at Kaido sa magma. Pero deads nga pa talaga.
Alam natin na naging emperor si Luffy hindi dahil sa Hito-Hito no Mi model Nika, hindi rin dahil sa natalo niya si Kaido, at hindi rin dahil sa meron siyang Straw Hat Grand Fleet. Meron siyang flat armor. Dapat patay na siya, di ba? Dapat patay na siya eh. Natalo na siya ni Kaido sa Wano pa lang. Tapos biglang nabuhay siya ulit at nag-gear 5. Then yung Gomu Gomu no Mi, naging Hito Hito no Mi, model Nika. Ano yun? Parang solo leveling lang. Nung namatay si Jinwoo, pumalit sa kanya yung Black Heart ng Shadow Monarch. Parang same concept lang. Labo minsan ni Oda eh. Oo, nagkaroon yan ng backlash noon at pinuntira yung toon ability ni Luffy. Pero as the story goes on, andyan na yan eh. Respetuhin na lang natin ang mga desisyon ni Oda dahil libre lang yan. Pinapamigay niya yung kwento ng One Piece sa sanlibutan. Walang bayad required. Siyempre, to support Oda, bili tayo ng manga at merch ng One Piece. Okay, tapos na tayo kay Luffy. Dito naman tayo sa very questionable character na isa sa mga emperor. Baggy the Star Clown. Although ang lakas ng trip ni Oda na ilagay si Baggy sa hanay ng mga emperors, nailatag na ito noon pa. Kung mapapansin nyo naman kasi sa cover ng volume 25 at cover ng volume 105 ng manga, isa ito sa pinakamalupit na foreshadowing na ginawa ni Oda. Pero, paano nga ba naging emperor si Baggy in the first place? The abolition of the Shishibukai. The abolition of the warlord system. 2 years ago, si Vegapunk ay gumawa ng mga bagong pacifistas para palitan ang mga warlords. Bakit kamo? Siyempre, para mas madaling kontrolin ng world government. Sa tingin mo ba, madaling pasunurin tong mga to? Mga dating pirata yan. May kanya-kanyang agenda yan. Tsaka ang hirap humanap ng bagong member para maging lapdog ng world government pag nabawasan ng member nito. At dito na na-develop ang mga Seraphim, clones ng mga former warlords mixed with Lunarian lineage factor at augmented ng green blood kung tawagin, para meron silang devil fruit replicating powers. Isipin mo yun, meron silang temporary invulnerability na meron si Albert. Tapos may devil fruit powers na super compatible sa mga skills nila. Aside from that, kung matatalo sila or madedestroy, pwede silang mag-produce ulit ng panibagong Seraphim. Although pricey. Pero kahit na anong orders ang ibigay mo sa kanila, susundin nila. At ito yung pinaka-advantage kaya ginawa sila. And to top it all off, if ever man na they went rogue, meron silang kill switch para i-turn off sila. Ano ba namang laban ng previous warlord system dito? Halos na perfect na ni Vegapunk ang bagong puppets ng world government. At dahil sa abolition ng warlord system, naging ordinaryong pirata na ulit ang dating warlords. At isa-isa na silang tinutugis ng Marines. Dahil sa mga pangyayaring ito, need na ng mga previous warlords ng protection, kaya nagtaguyod si Crocodile at Mihawk ng panibagong organization. At tinawag ito na Cross Guild. Nagsawa na yung dalawa sa pagtugis sa kanila ng Marines, kaya binuo nila yung Cross Guild. Pero paano napasama dito si Baggy? Dahil may utang siya kay Crocodile. Pero saan niya ginamit yung mga berry? This past 2 years kasi, nagtaguyod si Baggy ng sarili niyang organization na Baggy's Delivery, kung saan meron siyang mga employed na pirates at strong warriors na hinahire naman ng mga country para tumulong sa mga wars nila. Na-absorb ng Cross Guild ang Baggy's Delivery for collateral ng mga utang ni Baggy kay Crocodile. Previous member ng Roger Pirates, Tuso na pirata, leader ng mga escaped Impel Down prisoners, former warlord of the sea, president ng Cross Guild, with 2 former warlords under him, created a bounty system for hunting of the Marines. Dagdag pa nito, body-body si Baggy kay Shanks at Luffy. So in the future, imposibleng hindi sila mag-alyansa. Diyan pa lang sa resume niya na yan, bakit hindi siya magiging emperor sa mundo ng One Piece?
Ang hina-hina naman ni Baggy Natalo nga siya ng base Luffy. Kahit na mahina si Baggy, influence at charisma naman ang meron siya. At kahit na sinong reader or watcher ng One Piece ang tanungin mo, trip ni Oda si Baggy bilang emperor. Wala tayong magagawa dyan. This present time sa story, two great powers na ang fully controlled ng world government, which is yung Marines at mga Seraphim. Siyempre, mas handa na sila dahil alam natin na ang target ng tatlong to is makuha ang One Piece sa Laugh Tale. Iba kasi tong kay Teach, world domination. 正解 At dyan nagtatapos ang video na to. Ako nga pala si M ng One Piece. Putang ina.